araw na Pilipino. Nilaktawan ang Artikulo 14, Seksyon 6 ng Saligang Batas ng 1987 sa ipinagbisa matapos ng pagpapatansik kay Ferdinand Marcos. Ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Pilipino at mismo ipagpatuloy na Filipino evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing building in other languages. Iniyak pa rin sa resolusyon ng Mayo 30, 1992 na ang Pilipino ang katutubong wika, masalita at masulat sa Metro Manila, ang pag-usap punong rehiyon at sa mga sentro urban sa archipelago na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng tao upang mapahayag ang kanilang kaisipan, damdamin, at ideya sa pamamagitan ng tunog, mga salita, at simbolo. Ito rin ay may iba't ibang bahagi ng anyo at dialekto na ginagamit ibang bahagi ng mundo. Mahalaga ang wika bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ang iba't ibang grupo ng tao. May kani-kaniyang wikang ginagamit. Mas nagkakaunawaan ang mga tao sa isang bansa at nakabubuo ng ugnayan ang bawat bansa sa daigdig sapagkat may wikang nagsisilbing tulay ng komunikasyon ng bawat isa. Hindi marahil napapansin pero ang paggamit ng wika ay isang bagay na nagbago na din. Sa modernong panahon ngayon, mas kadalasang tinatangkilik ng mga kabataan ang mga banyagang musika kesa sa sariling atin. Dahil dito, naapektuhan at nagbabago ang pagpapahalaga sa ating wikang nakagisnan. Ginagalawan, napakaraming suliranin sa paggamit ng wikang Pilipino. Kasama na dito ang hindi pagbigay ng tamang pagpapahalaga ng mga paaralan sa tamang paggamit ng wikang Pilipino. Iilan na lamang sa mga paaralan ngayon na nagbibigay pahalaga sa ating wikang Pilipino. Mayroon silang mga paksa patungkol sa wikang Pilipino, ngunit karamihan sa kanila ay hindi ito sinasabuhay, lalo na ang mga mag-aaral. Ang isa pang suliranin kung bakit hindi naiingatan at hindi napahahalagahan ng mga kabataan ngayon ang ating sariling wika ay sapagkat sila ay natutuon ang kanilang atensyon sa tinatawag na social media. Sapagkat palagi silang gumagamit ng cellphone. Kung ano yung nakikita nila sa cellphone ay yun na lang ang kanilang tinatanggap bilang sariling kanila. Madalas na natin ginagamit at tinatangkilik ang wikang banyaga o mga wikang international sa mga pelikula, musika at mga dokumentong papel. Kaya nalilimutan natin gamitin, ipagyaman at ipaunlad ang ating sariling wika. Kaya dapat natin paigtingin ang paggamit nito at hikayatin ang iba pang mga mamamayang Pilipino na patuloy lamang ang paggamit nito. Ang mga maaaring solusyon dito ay ang pagbabasa at paggamit ng wikang Pilipino. Pagtangkilik at ipamahal ang ating wika sa pamamagitan ng paggamit nito sa pang-araw-araw at pagpapayaman ito sa ibang paraan tulad ng pagturo sa paaralan, sa loob ng bahay at paggamit nito sa pang-usapin. Sa sariling nating wika ay tiyak na mas maintindihan ito ng nakakalami. Sa kasalukuyan, makikita kagaya ng ibang kagamitan, sumasabay rin sa uso ang wika. Kaya kung ano ang nakikita ng karamihan sa internet ay ganoon rin ang wikang ginagamit nilang buhay ang wika. Upang nakakasabay ito sa tawag ng panahon, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating sumabay sa uso. Napakahalagang gamitin ang wikang Pilipino sa pagkikipag-usap upang magkaintindihan maging luma man ito o bago. Kaya kung maaari, ang wikang Pilipino ang ating tangkilikin. Mahalagang baguhin ang kurikulum upang bigyan pansin ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino. Dapat ito maging integral na bahagi ng panitikan kung saan ang mga mag-aaral ay masusubok at magkikaya na gamitin ito sa iba't ibang konteksto. Pagpapataas ng antas ng pagtuturo. Mahalaga rin bigyan ng sapat na pansin ang mga guro ng Pilipino
mga solusyon ito ay pangkalahatan lamang at nangangailangan pa rin ito ng kooperasyon at suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Makata, Mahalin ang kultura at tradisyon atin!